Last Thursday, ah, I start ng hindi masyadong magandang araw sa akin itong week na 'to. Kasi hanggang ngayon ay iniinda ko pa rin yung sakit ng likod ko, yung lower back ko hanggang ngayon, may time na kailangan kong 'wag huminga at tumigil saglit dahil 'pag huminga ako o gumalaw ako, sasakit lalo. Okay, so welcome sa 50s. Okay. At masarap na mangyari yon sa isang banda kasi every time na sumasakit yon, napapa-pray ako. So, it's good na nakakapag-pray ako every time talaga. Pero again, it's a struggle. Hindi ko malaman kung anong pwesto ang gagawin ko sa tulog ko, sa higa ko. Okay? At may time na pagka naka-flat ka, nakahiga ka ngayon, okay tulog mo, bibiling si Grace, magagalaw ka, bigla na naman sasakit. Sabi ko, okay, sige lang. Pero the show must go on at narito tayong lahat. So, tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, good choice, nandito ka. Ayan. And I see almost everyone na naka-white at ready para sa communion mamaya. Okay? And for the weeks in a month na ginaganap natin yung worship, ang first Sunday ang paborito ko kasi nandun yung communion. We will again remember yung suffering ni Christ for us at pinakita niya yung sacrificial love niya, and that's something, mga kapatid. Okay, tuloy tayo sa last chapter, sabi nga ni Lugin, ng ating love and obedience na theme. Ito yung 5th chapter. Okay, next month ay bago ng theme tayo. Hindi pa natin alam kung ano. Pero tinutuloy natin yung love and obedience. At may question dito. Ang question ay, why leadership must embrace the biblical path of love and obedience? So natakil natin yung question about sa family. Okay, ano ba yung mga questions? About family, na may love and obedience. The previous month pa, why do we need to seek to experience the love of God? Yung experience mo talaga. At bukod doon, bakit connected ang obeying sa loving Jesus? At yung unang-unang tanong natin is, ano bang ibig sabihin ng love and obedience sa Panginoon? This time, is this question, at ito yung foundational, yung apat na topic natin, if you can recall, para mas maunawaan natin ito. Pero sa mga hindi naka-follow noon, walang problema, you will still understand yung topic natin ngayon on its own. At ang theme natin na to, na love and obedience for this month is about leadership, of course. Dalawang chapter, dalawang book sa Bible ang titingnan natin, which includes 4 chapters. Yung book of John, chapter 10, at yung Revelation chapter 1, 2, and 3. Especially the 7 churches. Madadaanan natin yan for the whole month. At ngayon, ang title natin ay Jesus as Alpha and Omega. Parang nabanggit ni Josh kanina sa prayer yan. Sabi, uy, yan ang topic . Okay. So, question. Ano ang feelings na meron kung ang nasa isip mo ay mahigpit at palautos ang Diyos? Sa inyo na hindi naisip yan, good for you. Pero I've encountered people na yan ang tingin sa Diyos. Mahigpit at palautos. At anong feeling kaya? Kaya ang desisyon ng iba, wag na ako magbabasa ng Old Testament kasi sa Old Testament malupit at palautos ang Diyos. Sa New Testament, na-born again na siya. Okay? Ang iba naman ay, hindi na lang ako lalapit, bahala na kung tanggap ako sa langit o hindi. Okay? But did you know, God does not send people to hell. And God does not send people to heaven din. Okay, tingnan mo ang katabi mo. Kung pareho kayo ng itsura, sige po, sabihin mo, ano kayang sagot? Hindi nagpapadala ang Diyos ng mga tao sa impyerno at hindi rin siya nagpapadala ng mga tao sa langit. Kung ikaw ay mapunta sa langit o sa impyerno, it's your choice.
Tingnan mo ang katabi mo. Choice mo yan, sis. Katulad dito, pagpunta sa church, choice ba ni Lord yan o choice mo? Okay? Yung sumakit ang likod ko, choice ba ni Lord yun o choice ko? Hindi ko rin choice kasi nung habang naliligo ako, bigla akong nagtabo at namali ata ako ng yuko, Kuya Elmo. Ayun, kailangan kong hindi huminga ng mga 10 seconds at medyo wag gumalaw ng 10 seconds dahil ang sakit. Choice ba ni Lord yun o choice ko? That's a normal na pangyayari kapag nasa edad ka na ng ganito. So ano ba? Malupit ba talaga ang Diyos? Let's read muna ang Revelation chapter 1, verses 4 to 8. Sabi dito, verse 4, John to the 7 churches that are in Asia. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, the ruler of kings on earth, to him who loves us and had freed us from our sins by his blood and made us a kingdom, priest to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Verse 7, behold, he is coming with the clouds. Mark chapter 12 and Daniel chapter 7 yan. And every eye will see him, and even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Lord Almighty. Main idea, when we embrace the loving leadership of Christ as both the Good Shepherd and the Alpha and the Omega, our relationship deepens, leading to greater obedience and love for God. Okay, wala ata ako na ilagay na Tagalog. Ulitin ko, when we embrace the loving leadership of Christ, Christ is a leader. Hindi siya namatay sa krus para kaawaan mo siya. Namatay siya sa krus para pangunahan ka doon sa pupuntahan niya na on your choice, with your choice, pwede ka rin pumunta. And your choice din para hindi ka makapunta. He leads us like a good shepherd. Sabi doon, he leads and the shepherd follows. Hindi siya yung leader na, okay, punta kayo doon, basta bahala kayo dyan. Busy ako rito, punta niyo dyan. When he commands, he leads. Ginawa niya, that's why pinapa-follow niya tayo. Hinugasan niya ang paa ng mga disciples at symbolically sabi niya, be a servant of everybody rin. At once we embrace that, yung leadership ni Christ, love and obedience ay hindi ganun kahirap. Okay? Andyan ba kayo? Ano ba ang leadership? When we say leadership, sa Tagalog, yan na yung pangunguna o pamumuno. Okay? Nung ako ay na-involve sa marketplace ministry, sa ministry ni Mr. William King, doon ko nakita na even mga aral na mga tao at mayayaman na mga tao, okay, with all their mga education, minsan hindi pa rin talaga ganun kakilala ang Panginoon. Expert sila sa business. Pero, ibang expertise natin on the spiritual. And I discovered na may mga tao na kahit na matalino at mayayaman, very humble pa rin. Of course, meron din naman mga mayaman na mayabang, at meron din naman mahihirap, pero ang yabang niya. Okay, meron mga mahihirap na humble din. Okay, so hindi pwede sabihin na pag mayaman at matalinong mayabang agad yan. Okay, hindi. So when I encounter them, na-humble ako dahil sabi niya, may isang manager na sabi sa akin, sabi niya, Pastor Gene, we are expert on business, pero ikaw ang expert when it comes to God. Sabi ko, first time ko narinig yan. That was around 2010 or 11. Sabi ko, okay, ngayon ko lang narinig na expert pala ako when it comes to Diyos. In a way, kasi I've spent so many decades na sa ginagawa na ito and inaral natin to, experience tayo lahat-lahat.
Pero you are no expert in God unless you love and you obey God. Hindi lang yung alam mo. Sabi nila, pag nag-aral ka sa seminary o nag-aral ka ng Bible school or especially seminary, yayabang daw. Totoo sa isang banda. Pero in my case, habang nalalaman ko ang ins and outs ng Bible, and for 5 years sa seminary, yung every other month, meron kang ginagawa na paper at lahat-lahat at nakakaturete sa utak, pero later on, parang na-addict ka na, gusto mo na lagi may ginagawang ganon. In my case, I can say na the more na nakikilala ko kung sino ang Diyos, the more akong nanliliit. The more na na-experience ko ang Diyos sa buhay ko, the more na sabihan ako na, oh, expert ka dyan, o ikaw ang dyan, para lalo akong nanliliit na para pang, Kasi, the more na lumalapit ka sa Diyos, mas lumalaki siya. Okay? Napansin niyo ang bundok? Sa Montalban, maraming bundok. Pag papunta ka ng Wawa or doon ka lang sa road ng papuntang San Rafael, medyo kita mo na yung bundok. Pero pag lumalapit ka, parang lumalayo siya, pero parang lumalaki din. Pero pag lumalayo ka, lumalayo talaga siya at lumiliit siya. Di ba? At sabi, may nagsabing isang scientist, kapag may isang cosmic giant na kaya niyang hawakan ang earth sa kanyang kamay, alam mo ba, ang kinis daw ng earth. Makinis ang earth. Kung giant na kamay at daliri, hawak, ang kinis naman ng planet na to. Pero tayo na maliliit. Makakita lang tayong konting ahon talagang at iniisip natin likod natin, pasa. Okay? Kasi nandun tayo mismo eh. When you enter into a relationship with God, with love and with obedience, I tell you, liliit ka. Pag yumayabang ka, you're on the wrong track. Pero pag lumalapit ka in love and obedience, liliit ka at lalaki ang Diyos. Liliit ang problema, lalayo ang problema dahil napapalapit ka sa Diyos. Lalayo ka sa demonyo at sa kanyang mga influencers at ikaw ay mapapalapit sa Diyos. Andiyan po ba kayo? So now, how Christ's leadership can matter to you. Dalawang bagay lang ito, pero bago magdulo, bago mag-conclusion, merong somewhat parang i-search mo ang sarili mo or i-check mo ang sarili mo. Nasaan ba ako sa apat na ito? Okay? Merong parang exam sa sarili mo, self-examination, na parang, nasaan ako sa apat na yan? Abangan niyo yun. Okay? So, how Christ's leadership can matter to you? Number 1, you begin with Christ's sovereignty. Magsimula ka muna doon. Okay? Pag natanggap mo si Christ as your Savior, isipin mo rin na Lord din siya. Siya ay Savior mo dahil ibinigay mo ang lahat ng basura ko sa Kanya. Kaya mahusay na basurero si Lord. Okay? Yung basura ng buhay natin. That's Savior. Ibigay mo sa Kanya ang kasalanan mo. Lord naman, ano yung Lord? Okay? Pag sinabi ko na Lord ko si Christ, here's the thing, para madali natin unawain. Since Monte de Piedad Day, sinasabi ko na ito. Lord mo si Lord kapag ibinigay mo na ang buhay mo sa Kanya. Savior mo siya kapag ibinigay mo na ang kasalanan mo. So ngayon, Savior mo na ba siya? Lord mo ba siya? Sige, Pastor, isipin ko muna. So tingnan natin, what is sovereign? Ano ibig sabihin ng sovereign? It means having ultimate power, authority, or complete independence from outside control. Ibig sabihin, walang kumokontrol sa Diyos, even ang tinatawag na Mother of God is not in control of Jesus. Walang may control sa Kanya. Hindi tayo. Hindi natin, pag nagpipray tayo, hindi natin pwedeng pilipitin ang kamay niya na para bang susunod siya kasi nagpray ka. Hindi. Hindi mo kayang pilipitin ang kamay ng Diyos para sumunod siya. Dahil independent siya sa'yo. Hindi sa sakop ng 24 hours natin. Hindi sa sakop ng time and space natin na parang pag nandito tayo sa Cubao, wala tayo sa Antipolo. Si Lord,
Hindi siya sakop nung space. Pag nasa Cubao siya, nasa Antipolo din siya. Nasa langit din siya at nasa hell din siya. Okay? That's sovereign. Pero minsan napapaisip tayo, ano naman yung Alpha and Omega? Yan ay other words na siya ay sovereign. Simula ng simula at hanggang matapos ang matapos, nandun ako. Sabi ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. Sabi ng mga Pharisees, wala ka pa nga 50 years old. Diba? Sabi niya, nako, before Abraham was, I am. That's the Alpha and Omega. Okay? Dahil masakit ang likod ko, yung Omega, iba naiisip ko eh. Okay? Parang painkiller ang dating niya. Okay? Ang sarap pala mag-preach na masakit ang likod, ano? Nakakalimutan mo. Okay. Jesus demands your faithfulness. Napaka-demanding ng Diyos na to. Yes. Demanding siya. Kasi, lahat ng kailangan mo, sa Kanya nang galing. Sino ito magsasabi na anong meron ka na hindi galing sa Diyos? Anong meron ka ngayon na hindi galing sa Diyos? Paki-identify. Meron? Meron ba ditong may pag-aari siya o anything na sa kanya na hindi galing sa Diyos? Pakitaas ng kamay. May tumata sa likod ng kamay. Ano? Kasal? Pwede. Okay, si Tatalino nga. O nga naman, yun ang meron ka at meron ako. Ayun, thank you so much, boy. Nagkasala ka by your choice din. Di ba? So tama, meron ka na wala, na hindi galing sa Diyos. That's sin. Pero besides that, mga kapatid, we're thinking din na parang, sandali, paano ko ba pagkakasyahin yung kalakihan ng Diyos sa napakaliit kong utak? Di ba? Paano ko pagkakasyahin sa plastic cup na ito ang buong dagat, Pacific, Ocean, ano pa mga ocean? Indian Ocean. Okay? The Philippine Sea, ayaw kong tawagin na iba. Di ba? Paano ko pagkakasyahin? Pero did you know, pwede kang maging daluyan kahit na hindi mo kayang i-contain lahat. Okay, dalawang example. Pag ikaw ay tube, hindi mo dumadaan ng tubig papasok sa bahay, sa pamamagitan mo. Lahat ng tubig na pumapasok ng bahay, dumadaan sa'yo. So yung, in a way, hindi mo na i-store ang tubig, pero dinadaanan ka. Pangalawang example, yung information sa internet. May nagsabi, kahit na ikaw yung pinakamatalino at pinakaalam sa lahat ng mga information, sa maraming information nandiyan sa internet, you're still at least 5 years behind. Sa dami ng information sa internet. Pero when you hold a laptop, a tablet, and a cellphone, yung lahat ng information na yun, hindi mo makayang i-contain lahat, pero dumadaan sa'yo. Now, with that thought, isipin natin ang Diyos. Hindi mo kayang i-contain ang Diyos. Hindi mo siya kayang hawakan. Okay? Pero dumadaan siya sa buhay mo. At gaano ba kalaki ang spiritual space na meron isang tao? Gusto niyo imagine kung gaano ang, spiritually speaking, ano ang kayang i-contain ng isang tao? Okay, ganito. May story sa Bible na may isang mama na meron siyang at least 2,000 demons sa katawan. Yung story na yun ay yung nalunod yung 2,000 baboy. Diba yung si Legion ang pangalan niya because we are many, pinalayas na Jesus. Request na pwede ba doon sa mga herd of pigs na to, doon lang kami. At sabi doon, nalunod yung 2,000 pigs. At ang sabi doon, may nagsabing iba pa, Legion sa Roman regiment, yan ay at least 2,000 to 5,000 soldiers. Doon natin sa minimum. Ibig sabihin, yung mama na ito, for the longest time sa buhay niya, habang tumatagal,
nakapag-accumulate siya ng at least 2,000 demons. Si Mary Magdalene ay may 7 demons lang. At yung 7 demons niya na yun ay na-lead siya para maging prostitute. Etong mama na to, may at least 2,000 demons. At anong ginagawa niya? Hinihiwa niya sarili niya, sumisigaw siya, okay? Parang sign ng isang may schizophrenia. At lahat-lahat. So imagine this. You can contain, may story sa Bible na a man can contain 2,000 demons. Pakitingnan yung katabi mo. Ilan na kaya? Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Ito pa. Okay. On the bad side yun. On the good side, tingnan nyo. Kapag ikaw ay believer, hindi ka lamang dadaanan ng presence ng Panginoon na parang tubo or parang tablet na hindi mo kaya i-contain lahat pero at least kaya mo makita at mabasa. If you are a believer, you can contain in yourself the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya pag tinatanong lagi ako kay Elmo, ilan po kasama nyo? 4 kami. Okay? Of course, I was talking about, kasama ko po, kasama nyo po pamilya nyo? Ay, hindi. Sino yung 3 pa? Father, Son, and Holy Spirit. Okay? Pero hindi naman ako dumarating sa punto, pag uupo ako sa jeep, nagbabakit ako ng 3 space. 4 nga po. Bakit? May Father, Son, and Holy Spirit po. Hindi naman ako ganun Okay? Okay, pag ginawa ko na yon, okay, magtaka na kayo. Okay? Let's continue, mga kapatid. Jesus loved as a shepherd who has freed us from sin and as the Alpha and Omega, who is sovereign with his sacrificial love and authoritative leadership, inspires stronger faith and obedience. Yung Jesus as the good shepherd, Jesus as the Alpha and the Omega, na pag believer ka, kaya mo i-contain ang Father, Son, and Holy Spirit. At kapag ikaw naman ay hindi believer, kaya mo mag-contain ng at least 2,000 demons. Okay, gusto ko na yung una, Father, Son, and Holy Spirit na lang. Diba? Pero brethren, listen here. Listen here. Okay, ayokong takutin kayo, pero gusto ko lang bigay information. Hindi natin nakikita si Lord, tama? I mean, physically. Hindi rin natin nakikita ang mga demons. Pero ano kaya mga aktibidades niya para ikaw bilang tao or even a child of God ay huwag mo masunod, hindi mo mahalin ang Diyos at hindi mo siya sundin. May tinatawag na possession, may tinatawag na oppression. Possession, yun yung nangyari, sabi sa'yo na 2,000 demons ang nasa katawan niya. Possession ang tawag doon, pinoses siya. Pero may oppression din. Alam mo yun, na parang may naririnig ka na, yung malala na, may naririnig ka ng boses na huwag mong gawin yan, o saksakin mo sarili mo, o something na gano'n. Okay na, pumunta doon. Parang, alam mo yun, minsan, pag madidiscern mo talaga, nangyayari yun eh. Yung pilit kang i-oppress. That's why you need to pray every day na, Lord, sabi ni Jesus Christ, deliver me from the evil one. Ang word is from hindi to. Okay? Deliver me from the evil one. Hindi deliver me to the evil one. You need to pray that every day para sigurado ka na nakadistansya ang diablo sa'yo. You need to pray bago ka lumabas ng bahay, especially, mag-pray ka na Lord, samahan mo ko, ilayo mo ang gawa ng kalaban. You need to pray that, hindi dahil sa hindi kayang gawin ni Lord pag hindi ka nag-pray, kundi yung dominion na ibinigay sa iyo ng Diyos ay alam niya na alam mo. And spiritually, you have the authority here on earth. Kung ikaw ay believer. Mamaya titingnan natin, paano kung di ako believer, Pastor? Well, commercial muna pala. Sa October 22, 23, and 24, meron tayong convention. And I really, hindi lang ito, hindi ito conference, hindi rin siya workers convention or leaders convention. This is convention. Ibig sabihin,
all UVCC is welcome and invited, especially yung mga workers, mga leaders. What will happen here? Mabilisan lang. What will happen here? We will convene for the next 3 days, and then we will plan a roadmap for UVCC for the next 5 years. So you need to be there. Next, kinuha ko na announcement No? Ba't nakalagay dito announcement? Okay, nilagay ko na. Okay, alam yan. Nabasa nyo na yan. Go lang. Number 2, mga kapatid. Okay? How can the leadership of Jesus matter to you? Be assured of His authority. Now, 2 words once again. Ito, gusto kong ilinaw ito kasi maybe wala pa ngayon, pero sooner or later, may ma-encounter kayong mga tao na nagsasabing mahigpit ang Diyos. Now, 2 words para maging malinaw. Authoritative versus authoritarian. Ano ang authoritative? Pag sinabing authoritative, He will use His authority to compel you na gawin yung dapat mong gawin. Yung authoritarian, by hook or by crook, susunod ka. Pero authoritative, He will exert the effort na kailangan mong malaman. He will convince you, inspire you, motivate you, okay, as you motivate yourself, para gawin yung dapat mong gawin. Si Jesus yon. Jesus is authoritative, pero He is not authoritarian. Continue. Jesus will return with authority as Alpha and Omega. Balikan nga natin mga kapatid yung verse. Sa verse 4, sinabi doon, to the 7 churches. Yan yung 7 spiritual conditions ng 7 churches which talks about faithfulness or compromise. Ang church ba na to ay faithful? Ang church ba na to ay compromising? At kung may dalawang extreme, ito yung faithfulness level, ito yung compromising level, nasaan ang UVCC? Compromising church ba tayo o faithful church tayo? Yan ang sinasabi sa story ng Revelation sa mga churches. Chinek ni Lord, as authoritative as He is, chinek niya, nasaan na kayo as a church? Smyrna, nasaan na kayo? Okay? Philadelphia, nasaan na kayo? Thyatira, nasaan na kayo? Okay? Sa 7 churches, isa lang yung matino, yung Philadelphia. Yung isa na fall out of love, isa compromising, sobrang nagpapasok ng false prophet, iba naman ay yung leadership ay may problem. Okay? So, as authoritative as He is, pinakita ni Christ iyon. Now, skip ako sa ilang mga bagay. Gusto kong ipakita na sa inyo ito. Okay, where's that? There. From like to love. 4 scenarios. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Is either ka lang dito. Okay? You like Jesus and you obey Jesus. Okay, may level pa yan. You like Jesus, but you don't obey Jesus. Pangatlo, you don't like Jesus, pero you obey. At yung pang-apat, you don't like Jesus, and you don't obey. Gusto niyo malaman kung saan kayo dyan? Saan tayo dyan? At kung nasa ganyang level, kung nasa, kunyari lang, nasa number 1 ka, anong level mo? Anong from 1 to 10? Okay? Misa ba pumapalo tayo dun sa number 4? No, I don't like Jesus ngayon. Kaya ayoko muna siyang sundin. Okay. Let me explain sa inyo yung 4 na yan very briefly. At habang sinasabi ko, pa-note. Mag-note kayo. Kung nasa na ako dito. Okay? Ready na? At pagkatapos ito, even mga nasa online, wag lang kayong tumingin dito. Okay? At habang nanonood ay naghuhugas ng pinggan. Wag. Okay? I-check natin yung sarili natin. Spiritual check-up. Okay? Basahin nga uli natin ng sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3. Number 1. Number 1. Okay? You like Jesus and you obey Jesus. This represents the ideal relational dynamic.
Kahit na level 1 ka pa lang sa category na yan, okay, I like Jesus at kaya ko na sundin yung maliit na bagay na to. Later on, madidevelop yan. Later on, madidevelop yan. Okay? When affection for Christ generates obedience, the response follows from genuine relationship rather than external compulsion or napipilitan lamang. Pag nasa level ka na yan, hindi ka napipilitan at hindi ka pinipilit. Hello? Note, number 1 ba? Number 2, you like Jesus, but you don't obey Jesus. Affection without action proves spiritually hollow. Anong salita niya sa atin? Ampaw. Walang laman. Ang laki-laking tinapay, pag pinipit mo na ganun, makapal pa ang blade. Knowledge alone and mere following are insufficient for salvation. Kung talagang anak ka ng Diyos, susunod ka sa Diyos. Kung talagang mahal mo ang Diyos, susunod ka. Ganun ka basic lang yun. Pero dito sa part na to, these people say, I like Jesus. Oh, galing. God bless. Pero when it comes to commands of Jesus, oh, busy ako tsaka na yan. That's when the rubber meets the road, kumbaga. Doon magkakaalaman. What matters is hearing God's word and putting it into practice. Okay, number 2. Number 3. You like Jesus, but take 2. You don't like Jesus and you obey Jesus. Pwede ba yan? Pwede ba yun? May mga religion, especially Islam, nagsasabi na we receive Jesus as prophet. Meron ding Christian na label, pero they don't believe na si Jesus ay Diyos. Those people really don't like Jesus, but they obey in a way. Okay? Ayaw mo maaari ng tao na to na ma-identify as a Christian, pero you're trying to obey. Kung may struggle ka na ganyan, let's talk. This represents external compliance without internal transformation. These are the people na religious. Okay? But not in a relationship with God. Ililabel nilang Christian sila, pero sa puso, they don't really like Jesus. Kasi it's either nahigpitan sila kay Jesus, ano ba yan, daming utos, kung ayaw kong sundin, pero Christian pa rin naman ako, hindi lang ako sunod ngayon. Minsan lang naman ako dito sunod. And next na question ay, gaano kadalas ang minsan? Yung follower ka ni Jesus, kung kailan mo lang gusto, eto yon. Kasi you don't really like, this person don't really like Jesus Christ. Okay? Pero ito yung word doon, may compliance. Para magmukhang Christian, magmukhang mabait, o magmukhang matinong tao. Okay? May mga businessmen na mahusay mag-incorporate ng business without really Jesus in their heart. Nasusunod lang yung utos ng Diyos. Pero hindi nila in a relationship with Jesus. Guess nyo mga kapatid? Malinaw ba ako? Mukhang hindi. Wala sumagot. Okay, malinaw po ba ang pagkaka-explain ko? Okay. That's the third. Ito yung fourth. You don't like Jesus and you don't obey Jesus. Ito yung mga tao na nagsasabi na talagang tuturuan kang sumuway sa Diyos. Ito yung tuturuan ka na unahin mo sila kaysa gawain sa Panginoon. Ito yung mga tao na hindi na sumusunod sa Panginoon, tinuturuan pa nila yung ibang tao na huwag sumunod sa Diyos. Pero may mga valid reasons ang ilan sa kanila. Kasi pastor, di mo alam kasi ganito. Okay, valid. Pero ang bottom line, do you love Jesus? Oo naman, pero pag may pero, mahirap na yan. Okay? Oo,
Love kita, pero may fling lang ako na ilan. Pero ikaw ang love ko. Pwede ko ba sabihin kay Grace yun? Maghahalo ang balat sa tinalupan, mga kapatid. Baka di lang likod ko o masakit. Di ba? Hindi ko pwedeng sabihin sa miss ko na, loves naman kita eh. Sa'yo naman ako muuwi, ganito. Pero on the side lang. Hindi pwede. Yeah, ginagawa ng iba yon. Pero in the Christian realm, hindi pwede. Amen? Eh, pastor, wala akong time sa mga religious na mga bagay. Okay, kailan ka magkaroon ng mga time? Balikan natin yung list, yung apat. It's either you don't like Jesus and you obey Jesus. May level pa yan. You like Jesus but you don't obey Jesus. You don't like Jesus pero you obey. In a way. Kasi itong maganda sa business. Itong maganda sa buhay. And the fourth is, you don't like Jesus and you don't obey. For a few seconds, sagutin natin sarili natin. 1, 2, 3, wag naman sana 4. Wag mo sagutin yung gusto mo maging ha, hindi, yung ikaw ngayon. In your mind, put a number. 1, 2, or 3. I'm praying 94. Lord, Pastor, pwede bang 1 or 2? Hindi. 1.5? Hindi. Mahilig kayo sa 0.5 na yan eh. Okay, sa cellphone lang maganda yan. Sige, gusto mo sa gitna, kalahati. Okay, pag na-save ka sa langit, anong gusto mo? Hatiin ka, Lord, crosswise o lengthwise? Kailangan buo. Sino yung may sagot na? 1, 2, 3. So, I'm assuming na 90% sa inyo ay wala pang sagot? Okay. Sarili mo naman yan. Okay? You're not judging yourself. You are evaluating yourself. Tulungan ko pa kayo. Konti pa. Number 1, pag nandyan ka, hindi ka na pinipilit. May kusa ka. Sa number 2, bukang bibig si Jesus, pero kung kailan lang gustong sumunod. Number 3, bukang bibig mo na, okay, or by action, hindi ko talaga gusto si Lord. Pero sinusunod mo yung mga principles niya sa buhay. Kasi pwede mo lang sundin ang principles ni Lord sa buhay na hindi ka anak ng Diyos eh. Number 4, you totally reject the Lord all throughout, kahit saang area. Of course, nandito ko sa church, kaya wala ka sa number 4 siguro. So 1, 2, or 3. Again, question mga kapatid. Sino dito ang may sagot na? Huwag mo sabihin sagot mo. Taas mo lang ang kamay mo para malaman ko lang. Okay. Request. Huwag mo na tumingin sa cellphone. Tingin mo na dito. Okay? Yan ang isa sa mga balakid sa buhay natin minsan ng mga cellphone. Eh. Really, mga kapatid. Tingin mo na dito. Wala mo na cellphone. Wala mo na cellphone. At yung mga nanonood, may cellphone pa rin kasi doon kung nanonood na. Huwag lang kalikutin. Okay, manood lang. Wala mo nang mag-cellphone. Please. Sagutin mo sa sarili mo. Ikaw ba ay 1? Ikaw ba ay 2? O ikaw ay 3? Kung may sagot ka na, you're not judging yourself, by the way, ha? You are evaluating yourself. Hindi ka judging. Again, for the last time, after nito, proceed na tayo sa conclusion. Sino dito ang may sagot na? Pakitaas ang kamay.
Sige, hold nyo lang for 3 seconds. Gusto ko makita. Ba't ganun? Okay, cute ka na. Huwag ka na magpa-cute, ha? Taas mo mabuti. Hold for 3 seconds lang. Okay. I see pa rin na may ilan nag-iisip pa. Sa mga nakaisip na, you're not judging yourself. Sa mga... Talaga kayo, nakataas pa rin hanggang ngayon. Ano? Okay. Sa mga hindi nagtaas ng kamay, I'm not judging you. Kung hindi mo pa naiisip kung saan ka talaga dyan, kailan mo iisipin? Kasi may sa Revelation, may sinabi na doon, you're either hot or cold. Walang lukewarm. Is either Team Jesus ka or Team Devil ka. Yan lang. Pastor, pwedeng gitna. Again, sige, pag-usapan natin yan, lengthwise o crosswise. Now, am I authoritative here or am I an authoritarian? In conclusion, mga kapatid, as the Good Shepherd and as the Alpha and Omega, the leadership of Jesus, as John described in John 10 and Revelation 1-3, is one that is loving, sacrificial, protective, faithful, rewarding, and disciplining. That leadership is authoritative, but not authoritarian. If believers will embrace Jesus, listen here, kung ang mga mananampalataya ay aakapin si Jesus, ang leadership ni Jesus Christ, yung kanyang pag-ibig sa Diyos ay sasagana at ang pagsunod sa Diyos ay magiging normal and automatic at lalago in the context of genuine relationship. Palakpakan po natin ang Panginoon. As part ng